Nako po, ito ho yung isa sa pinaka matinding ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Baga mamaya sa sobrang inggit ni Inday, humingi na naman ulit ng confidential funds, makapal yung MOX eh. Tapos magsusumbong na naman sa kanyang tatay. So ngayon ho, ito yung pinakamatindi na. Humakot ho, naghakot ng bilyong-bilyong investment galing sa foreign trips itong ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ho, yung epekto ng kanyang matinding paglalamierda. What? Yan kasi guys, yung suspetsya ng mga kabilang kubon ng ating Pangulo daw ay naglalamierda. Wala eh, mga basher ba? So ngayon, ito yung kagandahan dahil sa kanyang paglalamierda, nagbunga ng magandang outcomes. Di ba? Tapos nito, pag magbunga ng magandang outcomes, hingian mo ulit BP Inday ng confidential funds. So ngayon, yung paglalamierda ho ng ating presidente, naging productive, naging produktibo. Kasi guys, pag merong investment, merong trabaho, merong job opportunities, millions of revenues of the government. Yan ho yung ibig sabihin ng investment. Approved investment. Makakapag-generate ng millions of works para ho sa ating mga mamamayang Pilipino. Hindi katulad ng isa, hingi lang ba ng hingi, tapos punta ko no sa bundok, tapos yun na yun. Diba? Anyway, sabi dito sa balita, with 734 billion in total investment approvals for 2023, including the 427 billions in foreign investments, we're creating more quality of jobs and improving the livelihood of every Filipinos. Baka tatak Bongbong Marcos yan. Diba? Pasensya na guys kung medyo pausho si Mima Alicia nyo dahil napasobra ho tayo sa kanta nung birthday yan. Siyempre, Pilipino, diba? Hindi tayo nagpapaawat sa mikropono. Kaya wag na wag nyong pahawakin ng mic ang mamamayang Pilipino dahil 99.9% sa mga Pinoy matitindi kumanta kahit nakaupo lamang. So, pasensya nyo na guys kung medyo pausao. Anyway, bago natin ipagpatuloy itong magandang balita, huwag nyo naman guys kalilimutan na i-click yung subscribe, hit the notification bell, like and share na din ho sa ating Facebook page. So sa YouTube, Mima Alicia Comments, dito sa Facebook page, Alicia's Documentaries. Salamat ho mga minamahal. Anyway, ito ang ating Pangulo. Ayan. Ba't parang malabo? Ayan. Kita niyan? Ayan ho. Nagmi-meeting ho yung mga taong merong pagmamahal sa bayan. Hindi ho yung hingi na ng confidential funds ba? Diba? Buti na lang tinablaho ni House Speaker Martin Romualdez itong presensya ng mga kadigong-digungan. Diba? Kasi kung hindi yan tatablahin, paulit-ulit yung hihingi ng pondo ng pera ng kaban ng bayan without due process, without due liquidation. Kawawa naman kami mga taxpayer. Kawawa naman yung mga Pilipinong nag-aantay ng maganda at brighter future. Kawawa kami. Diba? Dahil sa kagagawan nyo, buti na lang, tinabla na ho ni House Speaker Martin Romualdez itong karumal-dumal na ginagawa ng mga Duterte.
Anyway, nagbunga ho. Ito nga ho. Foreign investment approval, nagbunga. Umabot to ng 4,138.53% increase. Tumaas ho. 425,896.23 million foreign investment approval total. So, alam nyo guys, yung nangyayari ngayon, this is a one kind of reflection and potential growth and prosperity of the government. So, kitang-kita nyo naman yung hardship, hard work in the difficult times and in the difficult moments ng ating presidente. Yung kumbaga, trabaho, workaholic. Makikita mo yung teamwork, di ba, ng ating Pangulo na kahit mahirap abutin, ay kaya naman pala. Basta tayo ay nagtutulungan, nagsasama-sama, nag-unite. Sinubsob ba naman ho ng ating presidente ang kanyang muka? Ilan ito? Sinubsob sa trabaho. Kaya walang oras ang ating Pangulo sa mga bashers. Diba? Walang oras sa mga mapagpintas, namimintas na mga tao laban sa kanya. Kaya hindi ko makita ng ating Pangulo na mapagpatol. Hindi katulad dito kay BP Inday. Diba? Patol dito, patol doon. Samantalang ating presidente, more investment, more works na pinopromote, tapos tahimik, very soft, gentle, unlanding. Hindi katulad kay BP Inday, ginawang spokesperson ang kanyang ama. Ganyan yung gusto niya maging presidente. Balasubas. Nako, ingat-ingat ho tayo. Anyway, sabi dito sa balita, according to the Presidential Communication Office, umabot ho ng 896.23 million ang foreign investment approval na aprobado na ng Board of Investment mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon sa Pilipinas. Dahil sa mga pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang bansa, ang foreign investment approvals na ito ay nagtala ng 4,138.53 na pagtaas kumpara sa taong 2022. So, patuloy ang Pangulo sa pagkalap ng investment upang makapagbigay ng mas maraming oportunidad sa bawat mamamayang Pilipino. Agree ba kayo mga minamahal? Agree tayo, syempre. Diba? Yan ho yung totoong may dedication. Hindi yung hingi ng confidential funds, tapos pag hindi mapagbigyan, aawayin. Sasabihin na kalaban kayo ng bayan at kontra sa kapayapaan. Tapos tatawagin ng kanyang ama at gagawing spokesperson. Diba? Asar na naman ho, yung mga kalaban ng bayan. Anyway, good job ho, Mr. President. Yung pamilya mo patuloy na mamahalin ng mamamayang Pilipino. Kung patuloy itong ganitong gawain. So, yan lamang ho, guys. Pause na si Mima. At it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Love you all, mga minamahal. At Alicia's Documentary.